Hello guys! Good afternoon sa ating lahat. And good afternoon Taiwan. Good afternoon Philippines. Good afternoon Australia. And good afternoon good afternoon ba ngayon sa US, France, Canada? Siguro hapon ngayon, no? Gabi. So, good afternoon, good morning, and good evening to all country. So, guys, nandito na naman tayo sa rooftop. Winter ngayon dito sa Taiwan, no? Kaya lumabas ako, nandito ako sa rooftop at nagpapaaraw. Sa anong oras na ba ngayon? Launa, media na yata. So, nagpaaraw tayo, guys. Nandito tayo. Dito sana. Ganun. Nagpaaraw tayo. Kaya. Ito na naman ang ating weather. Maganda ang weather kahit winter dito, guys. Mainit dito sa may araw siya. Pero hindi gano'n siya mainit, maganda. Kaya dito tayo. So, huwag kang mahulog. So, nandito tayo sa labas. Magpapaaraw kaunti. Kasi parang nag-aano yung aking tiyan. Siguro sa loob lang ng kwarto, malamig. Tapos ngayon sa umaga, tanghali, maganda ang weather. So, Merry Christmas sa ating lahat. Happy New Year. Advance Happy New Year and Merry Christmas to all people, to all the world, to all country. Merry Christmas. At sana ay masaya kayo sa Christmas ninyo. At darating na naman ang 2024. Sana tayo ay okay sa sunod na taon. At sa ngayon, sana ay okay tayo lahat, no? At salubungin natin ang Christmas. So, Merry Christmas to all and God bless you all. Alam ko dyan sa Pilipinas, US, Canada, Australia, saan pa yan? Middle East, and Japan. Hindi ko alam kung ang Japan nag-celebrate ng Pasko. And Merry Christmas to all of you, to all countries. Merry Christmas. But dito sa Taiwan, walang Christmas dito. Pira lang doon sa mall, nagde-decorate sila ng mga Christmas tree, mga Christmas light, ayan. Nagde-decorate lang sila, tapos naglalagay din sila ng mga magagandang Christmas tree, malalaking Christmas tree, like sa park, ayan. Mall, ayan, maganda ang mga dekorasyon nila. Ang iba, may events, ayan. May events sila, tapos nag-celebrate sila ng Christmas tree. Pero karamihan dito sa Taiwan, yung mga bahay-bahay, wala kang makita ang Christmas tree. May iba, may Christmas light, pero iba lang yun. Siguro, yung mga Katoliko, yung Chinese Catholic, ayan, may Christmas tree sila. Pero yung iba talaga wala. Kahit mga Chinese Catholic wala. Kasi, parang wala sa kanila yung mga mag-decorate, ganon, wala. Pero yung sa mga park, yung mga tourism, may mga decoration sila, may lights sila, magagandang lights, may mga Christmas tree, ganon. Yan, magagandang tanawin. Sa park lang yun. Tapos sa mall, yan. Pero kung dito sabihin natin sa bahay, kahit dito sa amin, dito sa bahay, wala kaming mga Christmas tree, wala kaming Christmas light, wala kaming mga parol, wala. Wala. Kasi ang mga tao dito ay puro trabaho. Busy sa trabaho ang mga tao dito. At saka wala kasi sa kanila yung Pasko. Wala sa kanila. So and happy tayo sa Christmas na to. At sana kayo ay happy. And go lang tayo. Go. And and next week, salubungin din natin ang New Year. Ayan. New Year yan sa lahat na bansa. Pero ang New Year dito, Chinese New Year is February 8 ang Chinese New Year. Sa Japan, iba din yun. Hindi ko alam kung ganun din sa Japan, February. Pero dito sa Taiwan talaga February 8 ang Chinese New Year. So wala kahit tayong pasok. So ngayon guys, kumusta kayong lahat?
at kumusta tayong lahat. At nandito tayo sa rooftop. Oh. Pakita ko sa inyo ang magandang weather. Ano kayo? Dito ako sa rooftop. May tao dito sa ano eh. Nag-ano na naman yung noon natin nang nungunot kasi alam. Ayan, maganda ang weather natin. Ayan, maganda ang weather. Ayan, salubong na naman yung kilay natin, no? Kasi sa araw ba? Ayan. Ayan. Yun ang labasan. Doon. Ayan. Mga bahay-bahay namin dito, oh. Magka-Christmas, wala ka talagang nakita dito, mga Christmas tree, Christmas light, wala. Kahit gabi, wala po. Ayan. Ayan. Oh, kita nyo, so, dito na naman tayo. So, yep, lapag ko muna kayo dyan. Dahan-dahan lang tayo, baka maano yung ating cellphone. Tapos nagdala ako dito ng tea. Kasi parang mainitan yung tiyan ba? Kasi parang nag-aano yung tiyan ko. Sarap, mainit. Mapakla-pakla. So guys, abangan niyo guys. Ilang araw na lang. Ilang weeks na lang. Ilang 2 months, February. December ngayon, January, next month. Siguro 2 months na lang guys. Travel na naman tayo guys. Travel tayo ng mag-stop over tayo ng ano. Kasi may mga ticket na kami, naka-booking na. Ang kulang namin ay visa papunta ng Australia. So, Pilipinas, wala kaming visa guys kasi dual citizen kami. So, lahat ay may ticket na tayo. So, yep, hintayin na lang natin ang next month. Kukuha na tayo ng visa papunta ng Australia. So, ang travel namin dito ay mula Kaohsiung to Manila. Stop over po kami doon. Kasi, siguro darating kami ng Manila ng mga 8 o'clock kasi 5 o'clock ang flight dito sa Kaohsiung sa Manila. So siguro mga 8 nandoon na kami. Tapos tambay muna kami stop over kami doon sa airport lang kami. Doon muna kami magtatambay hanggang hintayin namin ang flight namin. Next flight pa, Manila to Singapore. Ang flight namin ng Manila to Singapore is umaga, 6 o'clock yata. Yan. Kaya, pwede naman kami lalabas ng Manila. Kasi may kapatid naman ako nakatira doon sa Parañaque, malapit lang sa airport. Pero, save lang tayo sa pera. Money guys, kasi mahal ang taxi. Tapos, balik ka na naman madaling araw. Pagdating mo ng Manila, alas 8, alas 9, biyahe ka, papunta naman ng Parañaque. Tapos tulog ka lang ilang oras doon. Tapos mag-prepare ka naman kasi 2 hours before your flight. Before mag-flight, 2 hours yun. So 6, kailangan alas 4. Alas 4, nandoon na naman kami sa airport. So ilang oras lang. So hindi na kayo may lalabas ng airport. So doon na lang kami maghihintay ng next flight namin sa airport, yung Manila airport. So guys, abangan nyo. Tapos Manila airport, papunta na naman tayo ng Singapore. Tapos Singapore, papunta na hintay ng Australia. So guys, abangan nyo yan. At malapit na tayo magta-travel. Ano ba yung champ ko eh? Parang nag-aalbuto. Mahina na talaga gumiling yung aking tiyan bituka. Kaunting pagkain lang na guys, wala na. Parang iba na yung ating bituka. Mahina na kasi may edad na tayo, no? Ganito talaga. So nakaligo na rin tayo. Fresh na tayo guys. Kaya nakaligo tayo. Kaligo na tayo. So balak na
Bala ko ay lalabas, papunta kami ng grocery. Tapos, yeah, magbili muna tayo ng kailangan natin sa bahay. Mga kailanganan, mga sabon o kung ano pa. Then, yeah, yun lang. At kita-kita na po tayo dito sa next video. And don't forget to like and share and subscribe my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell. Yan. So, hindi pa naman ako pinaalala ko lang sa inyo. Sana supportan niyo yung aking channel. And welcome to my YouTube channel, guys. And sana hindi kayo magsasawa sa pagpapanood ng aking YouTube channel, may vlog. So, simple lang. Simple. Very simple lang, guys. Ang aking mga vlog, kung saan ako. Minsan nandun ako sa work, minsan tinatamad na ako mag-vlog sa work kasi puro lang naman work, puro work. Minsan wala rin akong vlog. Busy sa work ba? So ngayon, sabi ko, matagal-tagal na akong hindi nakapag-vlog, no? Nakakuha ng video. So, dito muna tayo magchika-chika. So, magchika-chika muna tayo. Yan. Itong background ko dito, oh. Kapitbahay. Yan ang background. Saka may halaman din ako dito. Fresh na first tayo, guys. Saka parang inaantok pa ang mata ko, guys. Kaya late na kami natutulog. Kasi yung anak ko na mamasyal kasi yung dalawa kong dalaga. At nakarating ay alauna ng umaga. Kaya nakatulog. At tayong nanay kasi, pag wala yung anak natin, nag-alala tayo. Hindi tayo nakakatulog. Kasi, yun nga, madaling araw na, wala pa. Yan. Kaya, pag-alala natin, hindi tayo makatulog. Makatulog man, hindi himbing. Kasi tulog manok. Tulog. Tapos maya gising. Kaya guys, puyat ang nanay ninyo. Puyat ang nanay ninyo ngayon, guys. Kasi nakatulog ako ng mga 2:30 ng madaling araw. Tapos nagising din ako ng mga 6:40. O ilang oras lang yun, guys. Ang tulog ko. 3, 4, alas 5, alas 6. 4 hours lang. Tapos, nagising, bumangon na lang ako ng mga 6, siguro 7:30. Kumain ako ng breakfast. Tapos kumain is, nabalik ako natulog, guys. Pero, nakatulog din. Nagising ako ng mga alas 10. Mga ganong oras, alas 10. Pero ano, guys, hindi, nakaidlip lang. Tulog lang siya, pero hindi yung sabihin tulog na tulog talaga. Na ang sarap ng tulog mo, hindi. Kaya ngayon, ang nanay ninyo, ang lola ninyo, tingnan nyo yung face, ang mata ay naantok pa. Ayan. Hindi naman ako makatulog ng tanghali, guys, kasi sa work nga, hindi tayo nasanay natulog ng tanghali kasi nasa work nga. At saka wala kami break time. Ang break time namin is 30 minutes lang. 30 minutes lang. Tapos, balik na naman kami sa work, kaya wala kami relax. Kaya, ayan, si lola ninyo, guys, nangangayayat na naman. Siguro, 2 months tayo magbakasyon, no? Siguro, tataba-taba na naman tong nanay ninyo, guys. Ano na naman yung mukha natin, mabukad-bukad gamay ba? Bukad-bukad gamay ba, Bisayan? Mabukad-bukad gamay ang naong nato ba? Kaya maka-relax, kuan ba siya? Di ba tayo stress, dili kapoy. Naka-relax ba ato ang lawas? Kaya, yeah. Ngayon, taste muna tayo. Kasi kailangan natin ang pera pang gala. Pang gala. Kailangan natin pang gala, guys. Kasi wala tayo kwarta. Di taman makagala, guys, no? Kaya kailangan natin magkayod. Magkayod na tayo para gala. Pero okay lang yun, guys. Paminsan-minsan lang naman. Saka, ano naman, libre naman kami ng ticket. Ang ticket namin ay Manila to Perth. Libre naman kami. May nag-sponsor. Kaya, yeah, thank you sa nag-sponsor ng ticket namin. My hubby. Ang nag-isang nagmamahal sa akin. Secret yun, guys. Pero alam niyo, nakikita niyo kung napanood niyo yung aking video, na may video ako doon, kasama ko yung hubby ko. Yun ang nag-iisang nagmamahal sa akin at very
supported siguro guys. Tapos napaka very support talaga niya sa ako, at saka yes, tinutulungan niya ako sa lahat sa pagpalaki ng mga anak ko, pagpalaki syempre ako. Pagpaaral guys, tinulungan niya ako ng mga anak ko, tapos mga pamangkin ko, tinulungan ako. Sinuportahan talaga ako guys. Ganon kamahal ang aking nag-iisang nagmamahal sa akin. Yung aking hubby. Hubby ang tawag ko sa kanya. Pero ano pa siya guys, hindi pa kami kasal. Boyfriend ko lang siya. Ano pa lang. Anong tawag niyan? Boyfriend. Nag-iisang nagmamahal. Yun ang tunay nagmamahal sa akin guys. Kasi alam nyo guys, may 3 kasing akong anak. Siguro ngayon ikukwento ko sa inyo, pero sa sunod kwento ko rin sa inyo yung mga noon, mga yung nakaraan ba. 3 anak ko guys, maliit pa kasi yun. Papa nila ang father nila is Taiwanese. Tapos alam mo naman guys, tayo mga Pilipino, tapos ibang lahi, labi na ka mga Taiwanese, maano kayo sila sa kwarta guys, maakumkum kayo ba. Dayon, ang sa ako alam guys, syempre kita mga Pilipino, pag kita na ay pamilya, kanya-kanya na, diba? Di maningon na dili tayo tumutulong sa atong mga ginikanan, magulang natin, parents, pamilya, tumulong naman tayo. Ang sa akin naman guys, kasi yung ex ko, kasi guys, divorce ako dito sa Taiwan. Pero nakatira ako ngayon dito sa Taiwan kasi Taiwan citizen na rin ako. So guys, ito na nga, ayun, hindi kami nagkakaintindihan. Siguro nagsama lang kami ng asawa ko is 8 years, ganun lang guys. Kasi nag-asawa ako ng 23. 22 guys, 23. Magto-23 ako, nag-asawa ako. Tapos yung asawa ko noon is 24. Matanda lang na 1 taon yung asawa ko sa akin. So ayun guys, nakaanak kami ng 3. Tapos ayan. Ang una, nakaanak kami ng panganay ko. Tapos yung 3 years dito guys, pwede ka na mag-citizen, lakad ka ng citizenship mo. 3 years ka dito. Madali lang. Then, ayan, magkatapos, nadagdagan ng 1. Ayan. Tapos, 1. Ayun. Nung nagnganak na ako ng pangatlo ko ay citizenship na. So, ayan. Yun guys, hindi naman masama ng palad, okay pa rin lang. Okay lang. Hindi lang nagkaintindihan. Kasi kumpleto pa ako ng mga biyanan, kumpleto pa yung ex ko ng mga magulang. At dito guys, karamihan ang mga anak nilang mga lalaki guys, karamihan yan hawak nila ang pera ng anak nila, lalo na pag may trabaho. Sila ang magulang ang humahawak ng pera ng anak nila, kahit ang anak nila ay may pamilya na. Anak pa rin nila, sila pa rin ang humawak ng pera ng anak nila. So tayo guys, na taga-ibang bansa tayo, at hindi pa natin alam ang patakaran nila. So sunod-sunod tayo guys kung anong gusto nila. Hanggat sa, syempre, may utak naman tayo guys, marunong tayo mag-isip, no? At hindi naman lagi na habang buhay tayo na nakasunod-sunod sa kanila. Kasi iba rin sila. Sila nga, hindi nga rin sila pwede. Lalo na mga asawa nila na ganun, magulang ang mahawak ng pera, hindi sila guys. Ang iba, alam nila na taga-ibang bansa ang hawak nila ang pera ng magulang nila. Ang magulang nila, hawak nila ang pera ng anak nila. Kasi taga-ibang bansa nga tayo guys. Kumbaga wala silang tiwala kasi mamaya ang inisip nila, ubusin ang pera nila sa pagpapadala sa atin, sa pamilya natin. Ganon sila guys.
karamihan. Yung iba naman guys, tumutulong. Padalhan nilang pamilya ng yung manugang nila, pamilya ng manugang nila sa Pilipinas. Padalhan nila ng pera. Hindi lang naman totally na mga Pilipino lang ang nag-asawahan dito guys. May Cambodia, Indonesia, Vietnam, at may foreigners din. Yan. Pero guys, ito na nga, hindi kami nag-intindihan. 8 years lang kami nagsama ng asawa ko guys. Tapos 3 yung anak ko, maliliit. Yes, ang ginawa ko guys, inuwi ko yung mga anak kong 3 sa Pilipinas. Dinual ko po sila. Pati ako po, dual na rin po ako kasi yung bunso ko noon, hindi ko madual. Pag hindi ako magdual, kasama ko siya. Yung 2 anak ko kasi, Philippine passport pa lang ako noong nanganak ako sa panganay at sa pangalawa, kaya nadual ko silang nauna. Pero sa ngayon, dual na po kami mag-ina. So, at ngayon, shortcutin na lang natin to, no? Sa ngayon, yung anak kong 2, panganay at saka pangalawa, nagtapos na po sila ng pag-aaral nila. Nakatapos sila ng kanilang kurso. So, nandito sila sa Taiwan. Nandito sila sa akin ngayon. Binalik ko na sila dito sa Taiwan. At ang panganay ko ngayon ay may work na. At ang pangalawa ay hindi pa. Nagtatambay pa lang. Nagpapahinga. So, yung bunso ko ngayon ay nag-aaral ng second year college. Siya ngayon nag-aaral sa Dumaguete sa St. Paul. Ayan. Yun ang kinuha niya. Yan ang pinag-aralan niya sa Dumaguete ngayon. Kumuha siya ng psychology. Yan ang course ng bunso ko. Kasi yung panganay ko is business ad. Yung pangalawa ay tourism. Ayan. Yan ang mga course nila. So guys, sa tulong ng aking nag-iisang nagmamahal sa akin, napaka-supported. And thank you very much, my honey there. Thank you so much, Andrew. And thank you so much to support to me and helping me and my family. Yan, supported talaga siya guys, pati mga ko. Pamangkin ko po, nagsuporta siya sa akin, pinaaral din. Tinulungan niya ako pinaaral ang aking pangamangkin, na yun ang anak ng bunso naming kapatid, at yun ang nag-alaga sa mga anak ko, yung kapatid kong bunso. Lumaki sa kanya yung mga anak ko at siya ang nag-aalaga ng anak ko habang ako ay nandito sa Taiwan nagtrabaho. So guys, yun na nga. Sa awa ng Diyos, mabait talaga. Nakatagpo ako at binigyan ako ng Panginoon na tao na nakakatulong sa akin. Kasi yung ex ko, yung father ng mga anak ko, kahit 5 duling, kahit 5 centavo, 5 or 5 centavos or 1 or what is, wala talaga. Hindi nagbibigay yan sa akin para sa mga anak ko. Nagsuporta sa mga anak ko. Wala guys. Wala talaga. Yun. Pero pinapangako ko po noon na bago ko sila inuwi ng Pilipinas, pinangako ko sa kanila at sa sarili ko na pag lumaki na sila, pagtapos sila sa pag-aaral at mga dalaga na, kasi puro babae po yung mga anak ko, 3 daughters, so mga dalaga na sila. Pinangako ko po sa sarili ko na ibalik ko sila sa Taiwan at ipapakita ko sa kanila ng mga ex-biyanan ko, sa ex ko, na pinalaki ko yung mga anak ko na mabuti at nakapagtapos sa pag-aaral. Sa awa ng Diyos, guys, mabait talaga ang Diyos sa akin. Hindi ako napanghinaan ng loob at nilakasan ko ang sarili ko, nilakasan ko ang loob ko na lumaki sila at nakapagtapos. At tinataguyod kong mag-iisa guys. Pinalaki kong mga anak ko. Hirap. At yes, ang hirap talaga mag-iisa ka lang na magtataguyod sa mga anak. Kung kayo ay mga maanak, shout out dyan sa mga single mom, single dad, shout out. Ano lang tayo, be strong tayo.
lakasan natin ang ating loob, guys. Kasi nag-iisa lang talaga tayo nagsusuporta ng ating mga anak. At ang ating mga anak ay kukuha ng lakas ng loob sa atin. Yan. Sa awa ng Diyos, nadalaga na yung mga anak ko at naidala ko ang mga anak ko doon sa sa papa nila at sa lolo't lola nila dito sa Taiwan. At pinakita ko sila sa lolo't lola nila at papa nila. Una guys, dinala ko yung bunso at pangalawa. Nagbakasyon dito ng 2 months. Guys, nagluha-luha ang mga mata ng aking ex, papa nila at lolo nila. Pero naramdaman ko siguro masaya o hindi ko rin alam kung happy sila o nagpasalamat sila na nakita pa rin nila ang kanilang anak or apo na at mga dalaga na. So ngayon guys, ngayon na naman pangalawa at nakita na nila yung panganay ko at ang pangalawa. At sa awa ng Diyos, pinupuntahan nila minsan. Dinadala nila ang papa nila. Kaya iyon lang naman ang sabi ko kasi hindi naman ako maramot at saka hindi ako makasariling ina. At pinakita ko sa kanila at hindi rin ako nagtatanim ng galit sa kanila. Ang sa akin lang naman, kahit hindi sila nagsuporta sa akin, nagsuporta ng financial, hindi sila nagbigay ng financial para sa akin, para sa mga anak ko. Ang sa akin lang man guys na makita nila at napalaki ko ang mga batang nag-iisa. Kaya thank you kay ni Lord. Hindi talaga ako pinabayaan ni Lord at pinagdasal ko yan hanggang ngayon. At nagpapasalamat talaga ako sa Lord na hindi talaga niya ako pinabayaan. At ni Papa Jesus, hindi talaga ako pinabayaan guys. Kaya lakasan lang natin ang loob natin, no? At magtrabaho tayo ng maayos. Huwag natin abusuhin ang ating trabaho kung tayo ay may trabaho. Hindi natin abusuhin ang ating sarili. Kailangan talaga natin sipag, tiyaga, tapos tipid. Yan. Ipagsama yan guys. Tiyak ko. Ano tayo? Makakaraos tayo. Makakaraos kayo. Ayan. Ako guys, tatlong tatlong anak din ng pamangkin ko po. Anak ng kapatid kong bunso. Yun po ang sinusuportan ko. Mga bibi pa po yun, yung mga pamangkin akong tatlo. Nandito na po sa akin. Ako nang suporta kasi po wala na po silang father kasi na-aksidente po sila isang pamilya. At na-antimano po yun na namatay ang father nila at saka yung dalawang anak bunso at saka pangalawa kasi buti na lang hindi nakasama ang panganay, bunso at saka pangalawa at saka yung kapatid ko at saka yung asawa niya, yun ang sumakay sa isang single na motor at nagbibiyahe sila galing dun sa bahay ng magulang ng lalaki, yung asawa ng kapatid ko. Magbiyahe sila mula doon papunta dito, doon sa amin. Uuwi na sa amin kasi doon po sila nakatira sa bahay ko. At yun guys, sa masamang palad, nabunggo sila ng malaking truck na Icer at nasigundahan sila ulit ng lasinggong nagdadala ng motor single. Kaya motor single ang unang nakabunggo sa kanila, nasundan ng Icer na truck. Yun. Ang karga noon ay yung truck na isda Icer papunta ng Dipolog, Zamboanga del Norte guys. Kasi taga Dipolog pa ako guys. Shout out sa taga Dipolog. Shout out sa taga Manila, ang kapatid ko dyan, at saka shout out on sa Dapitan. So yun guys, namatay yun guys. Walang-wala talaga ako guys kasi maliliit pa rin ang anak ko. Ako lang isa naghanap buhay. Tapos 50-50 yun po, yung dalawang bata at saka yung kapatid ko po. 50-50 po yun sila. Diyos ko po. At pasalamat na lang ako kasi yun nakilala ako ng isang tao at binigay yun ni Panginoon, ni Papa God, na ito nagmamahal sa akin. Bago lang kami nakailala sa internet,
sa website, at tinulungan kaagad niya ako kasi hindi naman po ako nagsisinungaling sa kanya. Yun. Kininto ko po lahat-lahat ang nangyari sa buhay ko, yung sarili ko, pamilya ko, yun. Kininto ko. Hindi po ako nagsinungaling sa kanya. Sa awa ng Diyos po, at ngayon, tanghaling tapat ay nagpasalamat ako ng Panginoon at nakakaraos po ako. At sa awa ng Diyos, dalawang pamangkin kong 50-50 at saka yung kapatid ko ay nabuhay po, pero operado po yung kapatid ko kasi guys, nabali yung buto niya dito sa kamay, dito, bali po yun. At saka yung dito po niya sa hita, dito, bali po yun. Yung hita niya dito, bali po yung buto. Guys, naoperahan talaga yun. Walang-wala ako guys, pero sa awa ng Diyos, nagtrabaho ako at may mga tulong din na kasamahan ko sa trabaho sa fish factory kasi nagtrabaho ko sa fish factory noon hanggang ngayon, fish factory, pero iba ng factory ang pinasukan ko ngayon. Guys, mabait din sila ang mga tao doon. Tinutulungan talaga ako guys, nag-ambag-ambag sila. Tapos yung mga iba kong kasamahan na Taiwanese, may mabait din. Hindi naman lahat na masama ang Taiwanese guys. May mabait din. Mabait din. May mga matataray din. Sa awa ng Diyos, nakakakulikta yung kasamahan ko sa work na bali 10,080 dollar guys. Yun, pinagdagdag ko yun. Pinadagdag ko padala sa Pilipinas para maoperahan yung kapatid ko at maikaraos ko ang dalawang nag 50-50 sa ospital. Naka ICU po sila lahat. So guys, grabing hirap po guys, pero hindi ako napaghinaan ng loob, pero grabing iyak ako na magdadasal lang ako, natulungan ko, makaraos ako. Wala talaga guys, nag-iisa lang ako lang inaasahan ng pamilya ko. At sa awa ng Diyos, may kapatid naman din ako na andun sa France, at yun, nagpapadala din naman, pero huli na ang tulong niya. So ako talaga ang nagpursige kasi yun nga, nag-aalaga ngayon sa anak ko, yung kapatid ko na yun, yung mga pamilya na yun, sila nag-aalaga talaga sa tatlo kong anak. So guys, sa awa ng Diyos at hindi ako pinabayaan, nakabayad talaga ako ng 60,000 peso guys sa pag-opera lang ng kapatid ko. Sa awa ng Diyos, 60,000. Pero guys, alam mo, nakadalawang operasyon yun. Kasi alam mo, 3 months siya hindi palakarin ng doktor. Nagpursige siyang lumakad. Tapos ngayon nadapa. Yun guys, na ano na naman yung bakal, yung stainless sa paan niya, parang lumuag, ay hindi ko alam, yung tornilyo, hindi ko alam kung may naano. Yun, namamaga na naman ulit guys, yung operasyon niya. So ayan, na-opera na naman ulit guys, binuksan naman ulit yun. Nangailangan na naman ako ng 40,000 guys. Pag-opera lang ulit, 3 months pa lang yun. Ayun. Pero guys, hindi ako sumuko at nagdasal talaga ako nagdasal ng Panginoon na tumutulungan ako. Pero sa awa ng Diyos guys, na yun, naoperahan talaga siya. At yan, mula noon, gumaling siya guys. Pangatlong opera niya guys, siguro mula nung naoperahan siya is 3 years na, magpo 4 years na, kailangan yun tanggalin, 3 years pa lang tanggalin yung stainless na sa iyang kamot, braso, at saka siya yung hita. Kasi hindi naman yun talaga totally na forever yun sa katawan niya. Kailangan talaga tanggalin. Ayun guys, pinatanggal ko naman yun. Pero okay lang yun kasi mababa-baba lang naman ang presyo noon, ang bayad sa hospital pagpa-opera, pagtanggal na. Nagbayad lang ako ng 15 dito, 15,000 peso, and 15,000 dito sa hita niya. So, bali 30,000 ang nabayad ko guys, pagpatanggal. So, ngayon sa awa ng Diyos guys, thank you Lord, okay na yung kapatid ko. Pero may diferensya lang ang paglakad niya, pag titigan mo siya, so may kaunting diferensya paglakad. Pero okay lang siya guys, okay. Huwag mo lang siya titigan, okay lang. Normal lang siya maglakad.
So nagpasalamat ako sa Panginoon at yung binigyan ako ng isang tao na tumulong sa akin, nagsuporta sa akin. Pasalamat talaga ako, guys. And thank you, honey. Thank you very much for helping me. And I am here. I just talk about myself, my before, yung mga nakaraan ba, gano'n. Guys, ni-English po na ako, guys, kasi hindi naman yan makaintindi yung Tagalog, Bisaya, guys. Kahit naman balok to English ko ba? English ko ba? Siguro naman naintindihan naman niya ako, guys. Siya lang nakaintindi sa English ko, guys. Kaya minsan tinuruan talaga niya ako sa pronunciation, sa lahat pag mali ang pagkasabi ko, pronouns or tinuruan niya ako, guys, kinakorek niya ako. So mabait talaga. Lahat na lang kinakorek niya sa akin. So yun, guys, yun ang nakaraan ko. At ngayon nandito ako. Kaya ngayon supported pa rin siya sa akin, guys. Yan, napakabait talaga, wala akong masabi. At yan, ngayon February 14, nandun na kami sa Australia at doon na kami magpo-14. Mag-Valentine's, guys. Makasama namin siya. At makasama ko siya kasi kasama ko yung dalawang anak ko. Makasama ko siya. Ayan. At doon din ako magbe-birthday. Pohon, guys. Kaluyan tayo sa Ginoo. Mag-51 na tayo, guys. Ayan. Thank you, Lord, sa blessing and binigyan mo ako ng habang buhay, makaabot pa. Sana lawakin mo pa, Lord. Thank you, Lord. Thank you so much. At hindi ko makalimutan. Lagi nagdadasal sa umaga, sa gabi. Bago matulog, kahit na-edit na ako, nagdadasal pa rin ako. Kahit man lang. Kasi sa sobrang pagod, thank you. Then pagising ko, magdala sa motor, papunta ng work, nagta-travel ng motor, nagti-thank you ako. At nabinigyan ko ng kalusugan. At iiway ba sa mga disgrasya, ganon. Thank you sa mga blessings nga na daw na po. Thank you so much, Lord. Kailangan talaga natin magdadasal at lagi tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Huwag ninyo kalimutan, guys, magpapasalamat kasi ang bait-bait ng Panginoon natin at siya lang din ang nakakatulong sa atin. Ayan. Kasi wala ang Panginoon, guys, wala tayo dito. Diba? So, yes. Siguro, guys, wala na akong masasabi. Abangan na lang ninyo, guys, yung sa sunod nating travel. Malapit na, guys. Malapit na tayong travel. Excited na rin ako, guys. At nakahanda na tayo, no? May mga malita na tayo. Pang-hangkiri kasi by size kasi, guys. May mga malita kami na pero kailangan talaga yung by size, guys, kasi sa airlines, may airlines talagang naghahanap sila ng tama lang na sukat na bagahe mo, luggage, na tama sa sukat nila, guys. Kaya buti na lang, tapos 1 luggage lang, 3 kami, that's 20 kilos lang po, yun ang luggage namin, Manila to Australia. So 1 luggage, 3 person. So may hangkiri lang kami. Ang hangkiri bag namin is maliit lang din siya, guys, kaya nakabili na naman tayo na pang hangkiri bag na tama-tama magtimbang siya ng 10 kilos kasi ang hangkiri bag is allowed, caution to Manila is 7 kilos lang talaga, guys. Pero sa airlines na sasakyan namin Manila to Perth, Australia, that is 10 kilos hangkiri. So tama-tama lang talaga, guys. Yun. Kaya, guys, nangigibago na naman ang ating mga dala malita. Kaya tambak na ang malita ko dito, guys. Ilan na kaya ang malita ko dito? 2 malaki. So 3 maliliit, guys. Kasi may maliit ako, guys, hindi naman pwede hangkiri kasi medyo malaki-laki siya, guys, hindi talaga siya pang hangkiri. Kaya ayan, may panghangkiri naman akong isang maliit, yung luma na medyo lumagpas sa sukat nila, guys. Kaya hindi siya pwede. Kaya bumili talaga akong mas maliit pa na panghangkiri. Yun. Sa sukat talaga nila, guys.
Kasi may sukat talaga ang airlines na. Ang airlines kasi sakyan namin guys ay Scoot Airlines. Yan. Kasi masilang sila guys. Masilang sila. May sukat talaga sila sa mga luggage. Kasi ayan. So guys, abangan ninyo ang pagta-travel natin. Abangan ninyo po ang pag-travel natin sa February. So, in-update ko lang kayo ngayon. And yeah, good afternoon and magandang hapon sa inyong lahat. And Merry Christmas to all of you. So, yes, welcome my YouTube channel, Maylee Factory and Traveler. Subscribe please and support my YouTube channel. God bless you all. Bye!